Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Sa atin pong mga kababayan sa Bicol, marahay na aga sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Ka, Ellie, parang lumindol sa amin kagabi. Nakita ko sa balita ngayong umaga. Apo. Pero siguro hindi naman ganong kalakasan parang pa, no? 4 point something. Apo. Okay, at siguro naway nasa mabuting kalagayan po yung ating mga kababayan dyan sa tinamaan po ng lindol. Unang-una ho talaga sa ganyan, ma'am, huwag ho magpanik. Oo, lalo pa ka, Ellie, kasi alam natin yung trahedya na inabot ng Indonesia. Napakarami na nung mga patay. Kaya pag may kasunod na parang medyo kahawig na sa kuna, naninervyos yung mga tao. Pero mabuti na lang, hindi naman grabe. Okay, samantala mga kasama, at nako, marami ho tayong pag-uusapan ngayon. At syempre, importante rin ho yung lahat ho, yung may kinalaman po sa ating lahat, malapit po sa ating sikmura, yung inflation rate mga kasama, maya-maya pag-uusapan po natin yan. At alamin natin kung ano ang naging diskarte po ng administrasyon, bakit tumaas pa rin ho yung inflation. Ilan din ka, Ellie, yung mga nangyari ngayong hapon, ay ngayong linggo. Pero nung Miyerkules na hapon hanggang Biyernes na umaga, umuwi ako ka, Ellie, sa Camarines Sur. Marami kaming inaasikaso doon na mga projects. Umuwi muna ako. Pero bago nun, meron kaming bisita. Ang tawag sa kanila ka, Ellie, Team Rubicon. Ano sila? Worldwide na parang rescue, relief and rehabilitation pagkatapos ng mga disasters. Pero yung nagbumisita sa amin, mga galing Australia. Ito medyo exciting to ka, Ellie, kasi nakikipartner sila sa angat buhay namin. Dahil alam nila na pag merong sakuna, isa kami sa mga nauuna din on the ground. In fact, ngayong nakaraang 2 linggo, galing yung aming team sa North. Hindi lang sa, yung pinuntahan ko ka, Ellie, yung Ifugao. Ay, hindi pala Ifugao, Benguet. Pero marami kaming teams na nasa iba-iba din ng mga lugar. Meron nagpadala ng relief sa iba-ibang mga lugar din sa North. Pero meron tayong isang team na dineploy sa Naga City, Cebu. Dahil nalaman nitong Team Rubicon, nag-aya sila na baka pwede kami mag-partner sa ibang mga proyekto. May bumisita din sa akin ka, Ellie, isang grupo, yung kilala sila bilang SEYAP. Hindi ko alam ka, Ellie, kung narinig mo na yun. Pero ito mga kabataan, parang kung hindi ako nagkakamali, 18 to 30 yung edad. Ito yung taon-taon na nangyayari. In fact, ngayong taon, 45th year na. Ang gusto sabihin ng SEYAP, Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Yung Philippine contingent, kumuha ng 2 bawat region. Nag-courtesy call sa opisina. Ito ka, Ellie, napakasayang opportunity para sa ating mga kabataan kasi nasa isang barko sila, umiikot sa Southeast Asia, pero kasama nila mga representatives din galing sa iba't ibang mga Southeast Asian countries. Gaya ngayong taon, mag-uumpisa sila sa Japan, magtatapos din sa Japan, pero iba-ibang mga bansa yung dadaanan. In fact, dadaan din sila dito sa Manila. Ngayong parang November sila dadaan. Yung nakapabisi sa amin ka, Ellie, ngayong linggo kasi nag-defend kami ng budget. Pinaghandaan yung defense sa House. Nung nakaraang linggo nasa Senado kami, pero ngayong linggo nasa House. Pero yung kabutihan nito ka, Ellie, kasi dun sa House, sila mismo yung nag-suggest na ibalik yung nawala sa amin. Kinaltas. Kaya ano naman, napakalaking bagay ito para sa amin kasi kahit napakaliit lang ng aming budget, yung kaunting portion na nakakaltas o nadadagdag, malaking bagay na din. Marami pang iba ka, halimbawa, may nag-courtesy call din sa amin yung Indian Chamber of Commerce. Kasama nila isang doktor sa India, yung si Dr. Sharat Varma. Ito ka, Ellie, marami tayong mga pasyenteng through the Indian Chamber of Commerce pinapadala sa India para sa mga bata ito,
pinapadala para doon gamutin. Yung iba dito ka Ellie, liver transplant. Opo. Yung pumunta dito, ito si Dr. Sharat, very interesting yung kanyang dinidiscuss. Kasi parang sinasabi niya ka Ellie na pwede naman yung gawin dito. Kaya yun, may kasama sila mga doctors from Medical City. Tinitingnan lang kung paano natin mapabababa yung cost. Kasi dito sa Pilipinas ka Ellie, kung hindi ako nagkakamali, parang inaabot ng 4.5 million. Mahal po rito. Yung liver transplant. Pero sa India yata ka Ellie, 1.3 lang. So sabi namin, pag-aralan natin kung bakit kaya ng India na ganun kababa, tas dito sa atin hindi. Kasi kung kaya lang naman dito, bakit tayo magpapadala pa doon? Na pwede tama. naman dito. Tsaka doon nakakapagtaka ma'am, mas mura ang gamot doon. Sobrang mura. Sobrang mura ng gamot doon ka Ellie. In fact, isa yan sa mga tinutulong nila sa atin. Pero nakakaingit ka Ellie na isipin na kung kaya nga ng India, bakit hindi natin kaya? Opo. Okay, so yun ho mga kasama ang ilan sa mga aktibidad po ng ating Vice Presidente. Talagang abalang-abala po, no? At marami po mga bisita mula po sa tanggapan at maraming aktibidad, no, sa labas po ng Office of the Vice President. Siyempre, ma'am, marami na ho yung kasi sa FB natin ay maraming, 'di ba, mga nakikinig at nanonood sa abroad. Abangan nyo ho si Ma'am Jan. Oo, kasi next week ka Ellie, nasa US saka sa Canada ako. Tayo. Oo. Ito ka Ellie, actually last year pa tong imbitasyon ng Center for Strategic and International Studies headquarters sa Washington DC. Iniimbitahan tayo ka Ellie magsalita sa isang leadership forum doon. Mangyayari siya next week. Pero tiningnan natin ka Ellie, ang dami kasi nating pending na invitations. Tiningnan natin kung merong mga pending invitations sa panahon na nandun ako. Yung mga malalapit na puro na pwede nang actually, daanan, po. Hindi ganun kalapit ka Ellie kasi parang sa isang linggo 4 na cities yung pupuntahan, lahat yun mga speaking engagements. Pero yung kabutihan nito ka Ellie kasi on the side meron tayong gagawin, halimbawa, number 1, yung pag-assess kung pwede magkaroon pa ng Angat Buhay Partners doon. Meron na tayong existing doon ka Ellie, yung Angkop USA. Partner natin sila sa pagbigay ng medical equipment dito sa atin. Pero magmi-meeting ulit kami sa Washington DC kasi gustong i-formalize yung partnership tapos i-explore kung ano pang ibang mga areas yung pwede mag-partner. Meron din tayo ka Ellie sa West Coast, saka sa Canada. Ano yun, mga Filipino Association yung nag-imbita sa atin. Pero grinab natin yung opportunity na nandun na din lang. Saka pagkakataon kasi ka Ellie ma-expand yung partnership for Angat Buhay. Alam nyo naman po na yung Angat Buhay namin, nagtutulong ito sa mga mahihirap na communities pero ang pondo nito galing private. Dahil konti naman yung pondo ng opisina. So halos dependent tayo sa private partnerships. Pero ito ka Ellie, ginawa ko tong policy sa opisina na hindi gagastos sa akin na personal. Yung opisina bawat lumalabas. Tiningnan ko nga ka Ellie, parang sa lahat na biyahe ko, isang best lang nagastos ng konti yung opisina. Sa pagpunta ko ng Japan, hindi sa pamasahe pero sa tirahan. Kasi hindi pala yun cover ng sponsor. Pero yung lahat na biyahe mula nung 2016 hanggang ngayon, hindi ako tumatanggap na opisina yung babayad ng aking pamasahe, ng aking hotel at ng aking meron tinatawag ka Ellie sa gobyerno parang per dime. Hindi ko yung tinatanggap kasi sabi ko kakaunti na lang nga yung budget ng opisina, magsha-charge pa. Tinitingnan natin na yung opisina yung magbe-benefit sa bawat labas. Yung kabutihan nito ka Ellie, yung mga imbitasyon parating nagiging ugat siya para makakilala tayo ng mga partners for Angat Buhay. Kaya ano naman, nakakapagod siya kasi 4 na cities sa isang linggo. Pero sulit naman kasi dependent nga tayo sa private sector support. Yung kabutihan nito ka Ellie, every time nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipakilala yung Angat Buhay, napakarami mga Pilipinong based na sa abroad, yung nagiging interesado talagang tumulong. Ayun. Okay, so mga kasama, yan po no, yung ating mga manonood at sumusubaybay, lalo na po sa pamamagitan ng Facebook Live, ay abangan nyo ho ang ating Vice Presidente dyan po sa Estados Unidos.
at ganyan din po sa Canada. Saka, Kaeli, nakalimutan ko pala sabihin na meron tayong edition ng B-Service yung Lenny, saka Istorya ng Pag-asa doon. Apo, doon siguro sorpresa na lang kung saan doon, maririnig na lang nila. Pero mag-i-interview po kami ni Kaeli ng mga inspiring stories, mga istorya ng pag-asa ng mga Pilipinong nagdaan sa hirap pero naging matagumpay na ngayon. Apo. Okay, mga kasama, yan po, no, ang ilan, no, sa mga magiging aktibidad po ng ating Vice Presidente sa mga susunod na linggo. Samantala, sa ilang sandali, maya-maya makakausap natin ng isa po sa mga ekonomista. Dahil sa maganda, ma'am, maipaliwanag din itong inflation rate. Kasi may bagong rates, Kaeli, lumabas. 6.7, tumaas. 6.4 nung nakaraan. Lumabas na nung Biyernes. Yung assurance sa atin, Kaeli, Baro dati. Parang stable na, pero tumaas pa lalo. Pero ang masaklap nito, Kaeli, sa Bicol, 9% kami. Nung 6.4 yung national, 9% kami ngayon, 10.1 na. Tumaas. Kami yung pinakamataas. Gusto sabihin, yung presyo ng mga bilihin sa amin, pinakamataas compared sa ibang lugar sa Pilipinas. So, ibig sabihin ito, ma'am, mali yung diskarte ng ating mga economic managers. Hindi, kasi kanina napakinggan ko rin si Congressman Joey Salceda na kilalang isang ekonomista at sabihin natin, nasa administrasyon din po, kanyang binabanggit mismanagement. Kasi food security, pwedeng kontrolin gawa ng paraan ng gobyerno. Pero mismanagement po ang terminong ginamit niya. Eli, matagal na nag-umpisa yung problema hanggang ngayon. Wala pa ding linaw kung ano yung gagawin. Pangalawa, baka kaya hindi nagkakaroon ng linaw kasi wala pa din pagtanggap ng pagkukulang. Narinig ko, yung ating Pangulo, narinig ko yung ibang mga economic managers. Hanggang ngayon, ang sinisisi pa din yung world prices ng fuel. Ito, Kaeli, contributory siya, pero hindi lang siya yung dahilan. Kasi yung pagtaas ng presyo, lahat naman apektado. Yung lahat na bansa, halimbawa, dito sa Asia, lahat naman tayo bumibili ng langis sa labas. At lahat tayo apektado. Pero bakit yung ibang bansa, kontrolado yung inflation, tayo hindi? Ayun. Kasi natandaan ko rin, mag-isa ating makakausap, may binabanggit siya sa nakarang administrasyon, tumaas din yung presyo ng krudo pero sa hindi world market. Apektado. Pero hindi tumaas din ang inflation, hindi gumalaw ng mataas. Totoo, Kaeli. Gustong sabihin, hindi siya yung dahilan lamang. Contributory siya, pero sana nagawa ng paraan dito sa loob. Nagawa ng paraan na hindi ganito yung epekto sa atin ng pagtaas ng langis. Yung isang hinihiling namin, Kaeli, mula pa rin nakaraang buwan, sana wag munang ipayag yung pagtaas ng pagpataw ng second tranche ng excise tax sa gasolina. Yun, kasi nakaschedule na naman tayong magtaas. Kalakip kasi ito, Kaeli, sa train law sana isuspend muna kasi kung ganito yung presyo, talagang lugi-lugi yung taong bayan. At pero nabasa ko rin, ma'am, 'di ba, pag $83 per barrel, nag-average Eli ng tatlong isususpend, 'di ba? Dapat. Good morning, Professor JC. Maraming salamat muli sa pagpaunlak sa amin. Titi Lady, magandang umaga po. Kaeli, magandang umaga. Ayun, hingi kami ng paumanhin, Professor JC, kasi ginambala ka na naman namin. Ay, hindi po. Wala po kaso yun. Hindi, kasi alam natin na nung Biyernes lumabas yung bagong datos tungkol sa inflation. At ito ay 6.7% na Professor JC. Yung nirereklamo ko kasi yung Bicol, number 1 na naman kami. Gaya ng nakaraang buwan. Nakaraang buwan, 9.3, 9.4 yata kami. Pero ngayon, 10.1 na. Opo. Nananatili nga po yung Bicol na pinakamataas yung inflation rate. Well, yung 6.7 po na inflation rate sa buong bansa, yan po yung pinakamataas simula pa po nung February 2009. So, ito po yung pinakamataas sa loob po ng 9.6 na taon, halos 10 taon.
At yun nga po, iba-iba po yung pagdama ng inflation rate sa iba-ibang rehiyon. Oo. At sa Bicol nga po, 10.1. Agosto po ay 9%. Sinundan po ito ng ARM, nasa 9 po sila ngayon. Ilocos, 8.6. Meron din po mga rehiyon na Mas mababa po yung kaysa sa inflation rate. national Kumbaga, average. hindi po ganun kabilis yung pag-arangkada ng mga presyo. Tulad nung po nung Central Luzon, nasa 4.5, PAR 5. Pero yung nga po, nakakabahala po na patuloy po yung pagtaas ng inflation. Ito, Professor JC, medyo inaasahan natin to, di ba? Medyo inaasahan natin na hanggang ngayong buwan, ganyan pa din kataas. Pero ano ba yung implication nito? Kasi, di ba bago ng August, yung target ng gobyerno, yung rate of inflation, nasa 2 to 4% lang. Mula nung umarangkada siya na nag 6% na, ano yung implikasyon nito sa buhay natin pang araw-araw? Well, yun nga po, maganda po nabanggit niyo na ang target po ng gobyerno actually ay 2 to 4%. At para po yan sa 2018, 2019, 2020. At yun nga po, actually ang pagtaas po or yung kalabisan or kahulangan ng inflation, nakadepende po yun doon sa target ng gobyerno. At ngayon po ay lagpas-lagpas na tayo. Sobrang lampas. Opo, lagpas-lagpas na sinabi po ng economic managers na inaasahan po nila na pinakamataas na ngayong third quarter ng 2018, pero parang wala pong senyalis na babagal ito eh. Kasi for example, nung lang pong nakaraang linggo, ang laki po ng itinaas ng presyo ng langis. Tapos next week po, actually this week, meron pong nakaambang na naman na pagtaas ulit. At yun nga po, narinig ko po kanina na nabanggit nyo na yung pong presyo ng, yung pong inflation natin ay sinisisi po ng gobyerno doon sa world oil prices. At medyo may katotohanan po ito, pero hindi po ito yung buong kwento tulad ng nasabi ninyo. Opo, kasi yun nga po, bukod po dun sa nabanggit nyo na yung presyo ng lahat ng ASEAN countries ay nag-aangkat ng langis, pero hindi naman po bumubulusok yung inflation sa kanila. Totoo. Opo. So, meron po mga senyalis na baka tumaas pa yung presyo ng world oil. Kasi for example, sa Iran po nagkakahigpitan po ngayon ng pag-export ng langis dahil po doon sa sanctions ni President Trump. Opo. Tapos sa Venezuela din po meron silang krisis pang ekonomiya ngayon. Yung Iran at Venezuela, sila po yung dalawa sa malaking nagluluwas ng langis sa buong mundo. Kaya hanggang nandyan pa yung sanctions, ang expectation natin lalo pa siyang tataas, 'di ba? Yes po. Actually, ang sanctions po ni US President Trump ay will take effect po November 4. So, kumbaga lahat po ng mga nag-aangkat ng langis galing sa Iran ay pipigilin po yun ng US sa utos po ni US President Trump. So ito po yung meron pong sinabi si President Duterte dati na sisihin po si Trump dahil sa inflation. Maaaring ito po yung isang pamamaraan kung paano po yung nagkakatotoo. Pero hindi po yung US-China trade war ang dapat sisihin, kundi yung po siguro yung sanctions mas magandang rason po yun. Ito Professor JC kasi 'di ba halimbawa Singapore, Japan, lahat naman ito nag-aangkat ng langis, 'di ba? Pero bakit yung inflation sa kanila under control, pero yung sa atin grabe yung epekto ng pagtaas ng presyo sa labas? Ano sa yung palagay, ano ba dapat sana yung ginagawa natin ng mga measures dito sa loob ng bansa para sana nakokontra yung ganitong epekto? Opo. Maganda pong tanong yan kasi dapat po natin alalahanin na yung pong other ASEAN countries ay hindi po sila ganun nagdedepende dun sa pag-angkat ng langis. Pinakamalakas tayo, 'di ba? Opo. Meron pong pag-aaral na ang mga oil requirements po natin as much as 94% po yung inaangkat natin. Samantalang sa Thailand po 70% lang. Sa Indonesia 41%, Vietnam 20%, and then Malaysia 10%. So kumbaga sa lahat mo ng ASEAN countries, tayo po yung pinaka-umaasa. Kaya konting palo po ng presyo ng langis sa world market, ang laki po ng epekto sa atin. At sinasabi po ng iba na, for example, ibang other ASEAN countries ay, actually yung gobyerno po nila ay sinasubsidize ang presyo ng langis. At
bukod po doon ay marami din pong mga bansa sa mga bansang ito ang actually nakadepende po sa sarili nilang supply. Pero actually, BP, nanggaling na po tayo dyan. Noong pong 1984, meron na po tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund. Yun yung nag-subsidize tayo, di ba? Opo, kasi yung panahon po na yun ay very volatile yung peso-dollar exchange rate, yung palitan ng piso sa kontra dolyar. Kaya ang laki po ng mga pagbabago-bago sa presyo ng langis na nakaka-apekto po ito sa pang-araw-araw na buhay noon. Kaya meron pong ganong pondo na sinubsidize po ng gobyerno yung pong presyo ng langis para po mas maging affordable ito sa mga taong bayan. At ngayon, Professor, wala tayong ganyan. Walang ganyan na pondo ngayon na inilaan. Opo, sa ngayon po ay ito po ay inabolish na kasi naging lumalabas po na parang napakalaking dagok po nito sa taban ng bayan. Kumbaga hindi po siya naging sustainable kahit maganda po yung layunin niya na pababain or gawing less volatile yung presyo ng langis sa local market. Pero nga po, hindi po siya naging sustainable. At siguro hindi po magandang idea na ibalik po iyon. Kaya kailangan po nating tingnan yung ibang mga polisiya na maaari po makababa sa presyo ng langis. Ito, Professor JC, sabi mo kanina, among all the Asian countries, tayo yung pinakamalakas mag-angkat ng langis galing sa labas. As much as 94%, tama ba? Yes, opo. Kung 94% ng ating pangangailangan inaangkat natin, gustong sabihin lalong bumababa yung halaga ng piso, lalo namang lumalaki yung pangangailangan natin na pera para bumili ng langis. Yes, opo. Tama po yun. Kailangan din po natin tignan na yung piso po kontra dolyar, tayo po yung pinakamahinang salapi ngayon sa ASEAN. Compared po sa Indonesian rupiah, sa Thai baht, tayo po yung pinaka nagde-depreciate o humihina. Kumbaga, para po makabili ng parehong dami ng dolyar ay mas marami po tayong piso na kailangang ibayad. At ang pinaka-epekto po nito ay lahat po ng inaangkat natin, kabilang po yung langis, ay nagiging mas mahal. Habang yung piso ay humihina kontra dolyar. So, nakakadagdag pa siya sa kamahalan ng presyo. Yes, nakakadagdag din po ito. At kailangan po nating tignan na baka sa mga susunod na buwan po ay lalo pang humina yung piso. Kasi kasi po, for example, sa US, nagtataas po sila ng interest rate. Tapos, habang yung mga mamumuhunan po ay naengganyo silang maglipat ng kanilang pera sa US, ay nawawala po yung mga dolyar sa Pilipinas at humihina po yung value ng piso habang nangyari yun. Kaya gusto sabihin, Professor JC, nakakabit din sa exchange rate yung inflation. Kasi kung ganito yung parang itsura ng kalakaran, lalong bumababa yung value ng peso. Halimbawa ngayon 54 point, hindi ko alam yung last ka, Eli. May 40. Pinakamataas din sa dekada yata. Pag nag-aangkat tayo, lalong mas mataas yung presyo ng mga bilihin dahil doon kasi mas maraming pesos din yung kailangan para mag-angkat ng langis na kailangan natin. Opo. Actually, yung piso po ay pinakamahina po ngayon sa loob ng 13 taon. 13 na pala. Opo. So, at isa po sa malaking salik dito ay yung pong build. Kasi po yung build, sinasabi po ng economic managers, marami po tayong inaangkat ngayon ng mga capital goods. Kung kapital, kung nagagamitin po natin mga machinery, mga equipment, bakal, acero, etc. Nagagamitin daw po para sa build, para maipatayo lahat ng mga tulay, ng mga kalsada, etc. Na makakabuti naman po sa atin sa kalaunan, pero ang epekto po nun ngayon ay humihina po yung piso at nakakatulong po ito sa pagmahal ng presyo ng bilihin. Yung problema yata nito, Professor JC, while okay naman yung pag-angkat para sa infrastructure, hindi natin natatapatan ng exports, di ba? Kasi kung may export sana tayo, yung lumalabas na dolyar, at least may katapat na pumapasok. Pero ngayon, dahil sobrang hina din ng exports natin, lalong lumalaki yung trade deficit, di ba? Mas maraming lumalabas na dolyar kesa sa pumapasok na dolyar. Kaya lalong lumalaki din yung trade deficit. Apektado na yung halaga lalo ng piso.
Yes, BP. Actually, sinasabi po ng economic managers, habang humihina po yung piso, pwede po natin asahan na yun daw pong exporters natin ay magiging mas competitive. Pero Kumbaga, liliit daw po yung trade deficit sa... pero parang hindi natin nakikita yun ngayon, 'di ba? Baliktad. Opo, baliktad Oo. po ang nangyayari kasi kaya doon po yung actually palaking trade deficit. Oo. At kailangan po nating tignan ano yung mga dahilan. Bakit ang hina ng export? Oo. Samantalang yung ating imports ay lagpas 30% po ang paglaki. Totoo. Yun po yung pinaka-latest. Bali, yung imports po, lumaki po siya ng lagpas 30%. Samantalang yung exports po ay nasa bandang 0%. Kumbaga, medyo hindi po siya talaga lumalaki. At nung po mga nakaraang buwan, lumiit pa. Siguro Professor JC apo. sa ano lang sa pagpaalala lang sa mga nakikinig sa atin, yung imports, yun yung mga goods na binibili natin sa labas ng bansa. Pinapasok natin dito. Kaya Yes. pagbili natin sa kanila, nababawasan yung dolyar natin dahil yun yung ginagamit natin pambili, 'di ba? Yes, opo. Yung katapat sana nito, tayo magbebenta din ng ating goods sa labas ng bansa para yung bayad sa atin na dolyar, yun din sana yung pangpalit natin dun sa dolyar na lumabas sa atin dahil bumili tayo. Yung Yes, nangyayari ngayon, bili tayo ng bili pero wala tayong nabebenta. Yes, opo. Oo. Kumbaga, yung pong dolyar na kinikita natin, napaka-konti kaysa doon sa ibinabayad Kumpara sa natin. binabayad. Ayun. Ito opo. Professor JC, kasi di ba dapat pag tumaas sana yung dollar, mas naiengganyo yung mga exporters na mag-export. Dahil mas malaki yung halaga ng dolyar kumpara sa piso. Pero sa palagay nyo, ano kaya yung mga factors kung bakit hindi ito nangyayari ngayon? Kasi actually, meron po tayong problema dyan na noong pa pong 1980s, yung pong Pilipinas ay meron na po siyang trade deficit. Kumbaga, napakahina po ng exports natin. At sa ngayon po, sa mga ASEAN countries, ay parang tayo na lang po yung napakalaki ng trade deficit. At ang isang problema po dito ay yung pong ating mga exporters ay hindi po sila masyadong naglalagay ng value added sa kanilang mga produkto. Kumbaga, for example, sa mga datos po, lumalabas na yung pinakamalaki nating inaangkat, yun din po yung pinakamalaki nating niluluwas. At ito po yung semiconductors. Oo. Kumbaga, ang nangyari lang po ay inaangkat natin yung mga materyales, tapos ina-assemble natin, nire-repackage natin, Ibebenta tapos yun ulit. po yung ine-export natin. Oo. Kumbaga, wala pala tayong masyadong na-contribute to sa produkto. At yun po yung kailangan nating improve na padamihin po sana natin yung mga produkto kung saan imbes na ina-assemble lang natin ay, for example, nakakagawa tayo ng iPhone or ng Samsung, etc., na malaki po yung value added niya. At ito po yung matagal na pong concern na sana po ay ma-address. At ito po yung mga issue na dapat himayin. Yung mga, ano ba talaga yung root cause ng mga problema? Hindi lang po yung mga sinasabi ng gobyerno ng economic managers na parang dinededay pa po nila yung problema. Ito po yung mga real problems na kailangan po nilang pagtuunan ng pansin. Kasi Professor JC, ito din yung nakakabahala. Ako personal, ito nakakabahala sa akin. Nung narinig ko na sinisisi lahat sa pagtaas ng presyo ng langis sa labas. Kasi ang isip ko lang, kasi parang na-mention yata sa interview na wala na ako magagawa dyan. Parang wala na tayong magagawa dyan. Kasi hindi natin kontrolado yung presyo ng langis. Pero hindi yun totoo, di ba? Dapat, totoong hindi natin kontrolado yung presyo ng langis, pero meron sana tayong magagawa. Yes, actually marami pong magagawa ang gobyerno. Unang-una po yung po sa bigas. Sinabi po ni Secretary Piñol na mag-i-import na po, mag-aangkat na po tayo ng maraming bigas. Pero kailangan po nating balikan na bakit po talaga nahuli siya. Kumbaga, yun po yung unang dahilan. Bakit kinailangang mahuli yung imports? Bakit ngayon parang medyo nagka-cram tayo? Totoo. So, yun. Saka ang isa pa, Professor JC, parang yung expected na pagdating nung inangkat, sasabay sa harvest, sasabay sa ani. Yes. So, yung binili natin sa labas, parang kompetensya patuloy siya sa ani ng mga magsasaka natin. Ayun nga po eh. Actually, nakausap ko po si Professor Ramon Clarete nung kamakailan. Siya po yung agricultural economist po ng UP School of Economics. At sinasabi po niya na
nung pa pong bandang June hanggang September last year, para pong nagkaroon po ng active na policy yung pong NFA or DA or something na parang talagang hininto po nila yung pag-cut ng bigas. At ang nangyari po noon, ito po yung mga allegation, for example, against Jason Aquino, etc., na habang hindi pinigil po nila yung pag-angkat ng bigas, ay tumaas po yung value ng bigas na kung sino man ang nag-handle nito nung panahong yun. Kumbaga, for example, kaya meron po mga issue na nag-divert ng bigas from Eastern Visayas up to Bulacan sa mga private traders. Supply and demand po na tumaas po yung halaga ng mga bigas na kung sino man ang may bigas nung panahong yun. Kaya kailangan pa rin mong habulin sino po yung mga responsable sa nangyari noon. Pero tama, Professor, yung binabanggit ni Congressman Joey Salceda na ito ay dahil sa mismanagement. Kasi kung sa food security, pwedeng may nagawa ang gobyerno. Noon pa kasi alam naman ng lahat, ma'am, na yung lupa hindi nadadagdagan yung sakahan. At least nababawasan pa kasi ang dami natin backlog, ma'am, sa pabahay na lang. I'm sure siguradong mababawasan yung sakahan. At bukod dyan, may climate change. So, dapat last quarter siguro nung nakarang taon, nakapag-ready na, di ba, na kung anong i-import na bigas. Pero naalala ko, Professor JC, last year, parang naging debate kasi yan between DA and NFA, kung hindi ako nagkakamali, na parang yung kinaklaim nga ito ng NFA noong nakaraang buwan na sila nag-recommend na talaga na mag-import. Pero pinigilan yung pag-import kasi kung naalala ko, parang yung claim yata ni Secretary Piñol, 99% rice self-sufficient na tayo. So, hindi kailangan mag-import. Pero ngayon nakikita na hindi talaga Opo. Actually, matagal na po tayo nagpo-pursue ng self-sufficiency. Pero actually, base din po sa mga pag-aaral ng mga ekonomista, actually, mas maganda po siguro ang pagtuunan yung food security rather than yung self-sufficiency. Kasi aminin po natin na yung pong pag-produce ng bigas ay dihamak na mas mura po kasi sa ibang mga ASEAN countries tulad ng Thailand, ng Vietnam, kung saan nandun po yung Mekong River, for example, kumbaga natural po itong irigasyon at napakalawak po ng kanilang lupay na agrikultura compared po sa atin na pulo-pulo tayo. Parang hindi ako sigurado, Professor JC, ng exact amount, pero parang yung computation sa atin ng cost of production ng per kilo ng bigas, kung hindi yata 13, 14 pesos. Kumpara ito sa presyo ng pag-produce sa ibang bansa na parang less than 10 pesos Kaya ang hirap natin makapag-compete pag bigas yung pinag-uusapan. Yes, BP. Actually, for example, sa Pilipinas po, yung pong presyo ng bigas ay nasa around 40 pesos or higit. Pero sa Vietnam, sa comparable na panahon po ay nasa bandang wala pa pong 15. Ayun nga At just a little over 10 pesos po sa atin, lagpas ng 40. So, doon po lumalabas yung pong disadvantage natin na kaya po napaka-importante na makuha natin yung tamang timplan ng pag-ingkat ng bigas. Kasi nga po, Ito, Professor JC, di ba, dapat sana mag-aangkat tayo ng bigas sa panahon na walang ani para hindi nakokompetensya yung ating mga magsasaka. Pero kung mag-aangkat tayo, nadadating ito sa panahon na ani, magkakompetensya na yung imported rice saka yung ating locally produced na bigas. Yes, tama po. Doon po sa sinasabi na solution po yung rice tarification bill, meron daw pong nakalagay doon na pondo kung saan yung pong mga kikitain natin mula doon sa taripa o buwis sa mga aangkating bigas ay mapupunta daw po sa mga magsasaka para sa kanilang pagpaayos ng kanilang produksyon. Pero sinabi po sa akin ni Professor Clarete nung nakausap ko siya na wala pong kasiguraduhan na magagamit po yung pondong iyon sa pinakamabuti at kung masusolusyonan nun yung pinaka-importanting problema ng mga magsasaka. So, hindi po siya cure-all o kumbaga hindi po ito yung magdudulot ng lahat ng solusyon. Saka ako, Professor J, simula umpisa, ito isang bagay na alalang-alala ako kasi tama naman yung ideya. Tama yung ideya na yung kita ng gobyerno itulong sa magsasaka kasi sila talaga yung maapektuhan ng polisiyang ito. Pero yung tinitingnan ko kasi, Professor JC, ito na lang train law. Meron tayong safety net dito nabibigyan ng
200 pesos a month yung mga pamilyang maapektuhan. Hanggang ngayon, matatapos na yung taon. Hanggang ngayon, hindi pa lahat nabibigyan. As of parang 2 weeks ago, nagtanong kami, parang yung latest na bilang 7.7 families, 7.7 million families pa lang nabibigyan. Pero dapat alalahanin natin, Professor, na yung tama nitong train law sa atin mula pa nung Enero. Yes, opo. Yun nga po meron pong ganong solusyon si train law, pero ngayon po ang consensus ay kulang po talaga. Tsaka yung implementation, una kulang yung 200 a month dahil sa inflation. Sunod, talaga may problema sa implementation. Yes, opo. So meron po mga panukala, for example, na taasan po yung unconditional cash transfer. Actually, tataas po ito ng 300 pesos sa susunod na taon. Pero kailangan din po nating tingnan bakit ang napakabagal ng implementation. Na yun nga po, tama kayo na January pa timalo ang presyo, pero bakit wala pa rin hanggang ngayon? Totoo. Saka meron ako nabasa kahapon, Professor JC, na matagal na kasi panukala namin na isuspend sana muna yung excise tax on fuel sa January kung hindi pa din bumababa yung world prices. Pero isa sa mga economic managers, ang sagot niya, hindi to pwedeng isuspend kasi ito yung pagkukunan ng Pantawid Pasada program. Para sa akin, parang maghihintay doon na yung epekto ngayon na. 'Di ba? Yes. Parang apektado ka na ngayon pero hihintayin mo pa sa darating na panahon yung tulong na ibibigay sa iyo. Kawawa talaga. Naalala ko ka Eli, si Congressman Joey, isa sa mga proposals niya nung nakaraang buwan, nung 6.3 pa lang yung inflation, yung isa sa mga proposals niya na pati yung mga mangingisda bigyan ng Pantawid Pasada na assistance kasi kaya grabe yung presyo ng isda kasi yung pangingisda dependent sa gasolina. Opo, tama. Para sa kanila mga fishing boats. Pero kung yung mga pumapasada nga sa kalye, hindi pa din nabibigyan karamihan ngayon, lalo pa yung mga mangingisda. So, mabagal ho kasi talagang yung epekto matagal lang naramdaman. Pero yung pantulong hindi pa nakakarating sa lahat. Totoo. Okay, Professor, wala na po tayong oras at talagang napakaganda pag-usapan yan. Pero suma total, at least nakapagbigay po tayo ng linaw para po sa ating mga kababayan. At alam nila yung nangyayari, bakit naging 6.7. At asahan natin sana sa mga susunod na buwan. Pero holiday season mukhang may hirapan na ibagsak yan na Professor. Opo, actually, tapos gusto lang kong bagutin na yung pong sa train law nga po, nakatakda pong tumaas yung excise tax sa January 1. Pero mapipigil lang po yun base sa batas kung yung pong presyo ng Dubai crude ay papalo po ng $80 sa loob ng 3 buwan. Sa ngayon po, nasa 77 pa lang po yung pong Dubai crude. At kulang na po yung 3 buwan para po mangyari yung conditions sa implementing rules ng State 1. So, malamang po, sa malamang ay sa January 1 po, after ng Christmas season, ay papalo po yung next round po ng excise taxes. Sige ho, Professor, salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Professor JC. Thank you very much, VP and Ka Eli.